Hello guys, ma-share ko lang sa inyo yung video ko. So, ito kasi pinagawa ako dito ng amo ko ng tinapay, homemade bread. So, kasi dati pinapabili niya lang ako sa bakery. Iba-iba ang trip ng amo ko eh. Kasi nung nakaraang linggo, nung Sabado yata yun, o Biyernes, pinag-bake niya rin ako ng tinapay. So, siguro nagustuhan nila. Yan, request na naman, gawa na naman daw ako. Same na naman daw. Ay, nako. So, yun na nga ang konya. Gumagawa na ng tinapay. So, ang ginamit ko lang naman dito ay harina, asin, asukal, tubig, tsaka olive oil. Tsaka syempre yung yeast, yung pampaalsa. So, yun na nga. Bumubulong ako dyan kasi nung time na ginagawa ko yan, nandyan si amo ko. So, ayan. Ganyan ang gawain ko dito sa Hong Kong. Sa atin, hindi ako marunong gawa ng tinapay. Pero later on, natuto na rin ako. Siyempre, practice na. Bali kasi kami ng alaga kong makulit ay mahilig sa tinapay. So, dati yun. Ngayon, iwas na ako sa tinapay. So, natikim-tikim na lang. Hindi katulad dati. Everyday, alos. Minsan merienda, tinapay pa. Almusal, tinapay. So, sabi kasi is nakakataba at nakakabilbil. So, iwas na ako dyan. So, high carb siya, kaya iwas na ako dyan. So, titikim lang, paminsan-minsan. So, as in, hindi na talaga halos araw-araw na kumakain ng tinapay. So, since request naman ni amo, is gagawa tayo ng tinapay. So, dito nga pala sa Hong Kong, guys, hindi naman necessary na lahat ay kailangan alam mong gawin. So, dito kasi ay tinatrain din naman tayo ng mga magiging amo natin kung ano yung mga gusto nilang matutunan natin. Katulad niyan, dati hindi ako marunong mag-bake. So, natutunan ko na siya kasi pinupush niya ako na matuto. Sabi niya sa akin, try mo kasama ng alaga mo, gawa kayo. Tapos, pinibigyan niya kami ng ingredients, pinibigyan niya kami ng pera. So, syempre, grab natin yung mga ganung opportunity, guys. Kasi, syempre, katulad niyan, sino ba ang magbe-benefit niyan? Di ba ako rin? Pagbalik ko ng Pilipinas, pag ako nag-for good, syempre, yung mga natutunan ko dito ay pwede ko may apply sa aking pagpo-for good. So, pwede ko yan magamit sa business. So, sabi nga ng mga friends ko, pag nakita nila nagpo-post ako ng ganito, ng mga mag-video, ay magtayo na raw ako ng bakery. So, hindi naman ganun kadali yun, guys. Ito, super basic lang naman itong mga ginagawa ko. Kasi, hindi ko naman din siya gaano pinupush. Parang hobbies lang ba? Maisipan, gano'n. Pero, magandang magkaroon ka ng ganitong skills. Marunong kang magawa ng tinapay. So, masasabi ko na sa aking almost 10 years na experience dito sa Hong Kong, marami na rin naman ako natutunan sa luto. Katulad din ng pagbe-bake. So, marunong na ako mag-bake ng tinapay, marunong na akong magawa ng cake. Na-try na namin magawa ng mga chiffon cake. Pati yung mga dessert dito, natutunan ko na rin. Tapos, yung ilang talagang mga authentic na mga dishes dito ng Chinese ay natutunan ko na rin. Sinama pa dyan yung mga lutong Korean at mga Western style. So, ang amo ko kasi mahilig kumain ng mga Western dishes tsaka both syempre Chinese na mga recipes. Nagre-request din siya minsan ng Japanese at ng Korean. So, lahat yun, guys, ay natutunan ko na. Unti-unti. Hindi lahat ay alam ko na pagdating ko dito ng Hong Kong. So, ang baong ko lang dito ay tiyaga at syempre ay tibay ng loob. Syempre, determinasyon. Kasi kung ang mga bagay naman na hindi mo alam, kung talagang determinado ka na matutunan, is matututunan mo. So, pasensya lang nga pala kayo doon sa background kasi may narinig kayong mga ibon. Nandito kasi ako sa labas, so nagbo-voice over ako. So, may pinick up lang ako na parcel ng amo ko. Yan naman syempre, habang naglalakad, nagbo-voice over. So, ganyan. Double time tayo, guys. So, ganito kasi dito sa Hong Kong. Kailangan, maano ka rin, masasave mo rin yung mga oras mo katulad nito. Nagpipick up ng parcel, tapos nagbo-voice over. So,
So, masaya naman guys na matuto ng mga ganitong mga bagay, di ba? Siyempre pa, pwede ko rin ito i-apply sa sarili kong pamilya, pwede kong ituro sa anak ko, pwede ko rin silang ipagluto pag ako nag-for good na, or pag ako yung magbabakasyon sa Pilipinas. May kwento pala ako sa inyo guys. Alam nyo ba, nung unang salta ko dito sa Hong Kong, ang una kong pagkain na miss ay yung pagkain ng kanin. So, alam nyo naman sa atin sa Pilipinas, only rice. So, dito kasi hindi sila ganun. Alam nyo ba, ang mga Chinese, kumakain lang sila minsan ng kanin isang beses isang araw, tapos half cup lang. Napakadalang yung kumakain dito ng 1 cup ang kanin o 1 cup rice yung kinakain nila every meal. So talagang masabi ko na yan ang na-miss ko sobra nung ako'y naandito. Nung dumating ako dito, yan ang nag-craving ako sa rice kasi natutunan kong mag-adjust ng aking kain kasi from dati hindi ako nagkakamali. Ang pinakamahina kong kain, 2 cup. Tapos 3 to 4. My God. Isipin ko na lang ngayon kung gaano karami yung kinakain kong kanin nung ako'y nasa Pilipinas. Compare dito sa Hong Kong. Ko po, ay... So, alam niyo ba kung gaano karami ako magsaing dito sa Hong Kong, guys? 4 kami. 2 mag-asawa. Tapos yung anak nila plus ako. So, 3 adults, isang bata. So, dalagitan na yung alaga ko. Nang ba kung ilan ang sinasain ko? Dati, isa. Nung kumakain pa ako ng kanin, tsaka yung amo kong lalaki. Pero nitong lately, talagang nagda-diet ako at yung amo kong lalaki, kundi, kalahating gatang na lang yung sinasain ko. So, natatawa dyan yung nanay ko na sinabi ko na kalahating gatang. Yun nga lang, isang gatang, hindi nila maramdaman kung saan nila, kung paanong kain gagawin nila dun. Parang isang sandok lang sa kanila. Samantalang, ngayon kalahating gatang, as in, kalahating cup yung rice. Isang 3/4, yung 3/4 cup, may tira pa yung kinabukasan, yung babaunin ng amo ko sa tanghalian. Yung dinadalang ko siya ng tanghalian, yung amo kong babae. So, yun pa yung ipapakain ko sa kanya. Alam yung ganun kami katipid. Yung 5 kilos na rice na binibili ko, parang halos inaabot ng 2 buwan. Hindi lang yata, 3 buwan pa yata. Kasi nga, sa isang araw, isang beses lang ako magsaing, tapos 1 cup na yung karamihan. Minsan, half or 3/4 cup. So, kasi sila ang kumain sila, 1 kutsara lang, 2 kutsara. As in, literal na kutsara. Hindi katulad sa atin, sandok. So, tatawa ako dito. Mayroon pa ako magkwento sa inyo isang kuwelang storya nung bagong salta ako dito sa Hong Kong, guys. Alam nyo ba? Nasita ako ng amo ko kasi syempre nga, di ba, iniiwanan niya ako dito sa bahay kasama yung bata. Tapos, syempre, sabi ko magsasain ako. Kasi tinanong niya kung nakainin ko. Sabi ko, nakain ako ng kanin sa umaga, tanghali, gabi. Sabi niya, ha? Hindi kami nakain dito ng kanin sa umaga. Sa tanghali minsan lang, pero madalang karniwa, noodles, pasta, ganyan. Sabi ko, wala, paano kaya yun? Di ba tayo umaga, tanghali, hapon, merienda pa, rice. So, alam niyo ba guys, meron naman kaming bigasan. 2 yun. So, hindi ko alam na yung isang rice ay jasmine rice, yung normal na sinasabi. At yung isa ay yung Japanese rice. Alam niyo ba guys, naisain ko yung Japanese rice ng amo ko. Isang box niya, isang box ng rice yun. Kung di ako nagkakamali, kasi ngayon pag nire-refill ko yung isang box ng rice niya, 5 kilo yun guys. Alam niyo ba, ilang linggo kong, siguro 2 weeks ko lang, o almost 2 weeks ko, naubos ko yung Japanese rice ni amo ko. Isang beses ay nagpapasalang siya sa akin yung sinasabi. Luto ka nga ng Japanese rice, sabi ko, Japanese rice, may Japanese rice pa dito. Alin kaya dito? Tapos, hinahanap niya. Nung nakita, sabi ko, ito ba? Sabi niya, asan yung dito, yung Japanese rice? Sabi ko, sinaing ko. Sabi niya, inubos mo! Gulat na gulat talaga siya. Alam niyo ba? Sobrang hiyang-hiya ako. Alam niyo ba yung mukha ko pulang-pula. As in, hiyang-hiya ako. Sabi ko, Japanese rice pala yun. Kaya pala ang sarap. Kaya pala ang sarap. Diyos ko po. Alam niyo ba, sabi ng amo ko, why you finish my rice? How can I eat now?
why do you finish my Japanese rice? My sushi rice, how can I eat? I want to eat sushi rice. Parang bata naman. Tapos sabi niya, punta ka sa kwarto mo, tinan mo kung may rice ka doon. Sabi ko, ha? Parang nagtampo pa ako, parang mangiyak-ngiyak na ako. Sabi ko, lo, ba't ko na may tatago yung rice sa loob ng kwarto ko? Eh, ano yun, nagtatago ako ng para isaing. Yung pala, dati, kasing kwarto ko, katabi ng kusina. So, doon pala niya nilalagay kasi nga stock room ko yung dito, yung kwarto sa baba. So, ayun. Yun ang eksena. So, pahiyang-paya ako noon. Parang gusto ko nang sabihin na, babayaran ko, papalitan ko. Parang gusto ko nang sagutin yung amo ko. Kasi, nahihiya ako na na-embarrass talaga ako na parang, oh, Diyos ko po. Alam niyo ba, later on, napag-alaman ko na talaga palang yung kwarto ko, lagayan pala yun ng bigas. So, hindi naman sinasabi ng amo ko na tinago ko yung bigas sa kwarto ko. As in talaga, doon naman pala tinatago. So, misunderstanding yun, miscommunication pala. Miscommunication pala yun, time na yun. So, yun yung katawa-tawang experience ko dito sa Hong Kong, guys, nung pagdating ko pa lang dito na months pa lang ako. As in, 3 months akong nag-adjust. As in, talagang nangayayat ako kasi siguro kasi walang nagsasabi sa akin kung ano yung mga dapat na ikilos ko dito. Kasi meron man mga naging kaibigan, hindi naman yung mga napag-uusapan. So, yun lang, sabi ko, as in, napakakwela nung aking karanasan na yun. Pero ngayon, tinatawanan ko na lang. Hindi naman pala ako pinagdamutan ng amo ko. As in, talaga, ganun pala talaga sila. Hindi sila talaga nakakain ng maraming kanin. So, pag tayo napunta dito sa Hong Kong, guys, kailangan i-adjust nyo ang sarili nyo, ha? I-make sure nyo na yung kanilang kultura na hindi sila kumakain masyado ng kanin is ma-adapt nyo. At pag-aralan nyo na, bago pa man kayo pumunta dito, pag-aralan nyo na mag 1/2 or 1 cup rice lang kayo sa Pilipinas para hindi kayo mabigla. So, ayan, mapunta na tayo sa ating tinapay. So, ayan guys, ilalagay ko yan sa air fryer kasi wala na kaming oven. So, ayan, after ng 1.5 hours na pinabloom ko siya or pinarice ko yung aking dough is inano ko ulit siya, ninid or minasa ko ulit, and then 30 minutes ko naman siyang ilalagay dyan sa loob ng air fryer nang hindi nakasindi o hindi naka-turn on. So, mamaya papakita ko na lang sa inyo kung ano yung magiging resulta ng aking lulutuing tinapay. So, hanggang dyan na lang guys. Yan, nakwentuhan ko lang kayo ng aking funny experience dito sa Hong Kong. So, marami pa yan. Siguro unti-untiin ko kayong kwentuhan para naman karoon kayo ng mga rin dito, idea kung ano yung mga naranasan ng mga helper dito sa Hong Kong. Especially doon sa mga first timer. So, lipat tayo dito sa akin nilulutong tinapay o binibake na tinapay. So, ayan na guys, yung na-bloom na natin na dough. After 30 minutes na inilagay ko sa loob ng air fryer na hindi nakasindi. Take note, hindi nakasindi, ha? So, aalsa lang natin yung ating dough. And then, nilagyan ko siya ng mantika. So, gumamit ako dyan ng avocado oil. Pwede na olive oil. And then, nilagyan ko siya ng sesame seeds sa ibabaw. So, after nyan, ay binake ko siya in-air fry ko siya ng 15 minutes na 170 degree. Then, after nun, ay hinango ko siya at binaliktad ko. Kasi sa kabilang side naman ay 15 minutes na 170 degree. So, hanggang dyan na lang po ang aking video. Salamat po sa panonood, pagtsatsaga sa aking kwento dito sa buhay ko sa Hong Kong. So, salamat po guys sa inyong walang sawang pagsubaybay. So, bye-bye na. Salamat ulit. Please pakipollow po ang aking page. Thank you.